Hello, good morning po sa lahat. Meron tayong bagong nakuhang mutya sa kape. Ito, mutya sa kape. Nagiging bato po yung kape. Ayan. Naging bato ang kape. Paano ko nakuha ito? May puno dito ng kape na kinakain ng mga kabog o kulaknit. Tapos ito ay nahatak sa lupa. Ayan. Nagkahalo ito sa mga tae ng mga kabog. Sino ba nakakilala ng kabog o tinatawag na kwaknit? Kinakain kasi ito ng kwaknit. Tapos yung mga liso, buto-buto nila ay iluwa po nila yan. Iluwal nila. Tapos ito ay nagkumpul-kumpul ito doon sa kanilang tinutulgan at kaya doon ko ito nakikita. Kaya pagtingin ko, yan ay buto ng kape tapos nagiging bato. O yun ang dahilan bakit ko yan nakuha. Ayan po yung kape, no? O. Kape, buto ng kape. Yan, bato na po ito, bato. O, kapag bato, mutya yan. Ulitin ko po, ang pagkakuha ko nito, ito ay nakikita ko sa tulugan ng mga kwaknit. Yung kwaknit na tulugan nila o yung tinatawag sa English bat. O, yung sa Bisaya kabog o kwaknit. O, kayo na umintindi yan. Sa English bat. Sa ibang salita, kwaknit, kabog. O, yun. Meron yan silang tinutulugan dito sa amin na puno ng minsinitas. Diyan sila palaging tumutulog sa aming puno ng minsinitas. Kasi, maraming mga dahon. Tapos, parang ngit-ngit siya ba? O ngiob-ngiob. Gusto kasi yung mga kwaknit na, yung mga madidilim na kanilang sinusulungan kahit araw pa basta madidilim, diyan sila tumutulog. Yun ang ugali ng mga kwaknet. Ulitin ko po, yung kwaknet matutulog po yan sa madidilim na lugar. Tapos kahit diyan sa bundok, kapag madidilim na lugar, diyan sila nakatira na nagpabitay-bitay lang yan sila diyan sa mga puno na hindi matatamaan ng araw. At ito namang kape na aking nakikita, doon po yan sa kanilang tinutulugan kung saan sila magdudumi. Ito'y aking nakikita. Ayan. Marami ang kape doon na kanilang hinahakot at doon sila natutulog. Kaya ito'y nabagsak doon. Kung i-explain ko pa kung bakit ko yan nakuha, dahil kinuha ito ng kwaknit. Yung kwaknit, meron po yan silang tinatawag na bulsa-bulsa, na kahit gaano karami yung bunga na madala nila, ilagay nila yan sa kanilang liig, parang unggoy. Yung unggoy, meron silang pabalunan. Yung kwaknit, meron din yan silang pabalunan. Dinadala nila yan. Tapos pag makarating na sila sa kanilang tutulugan, doon sila magkumbitay. Magkumbitay sila doon, kumakain sila sa kanilang dinadalang mga pagkain. Kaya yan po ang dahilan na nakikita ko po itong bunga ng kape na nagiging bato. Ayan. Bakit ko nasabi kape? Dahil nga siya ay kape. Diba? Kape. Siguro, hindi na siguro kayo maignorante kung ano yung kape. Ayan, may punong kape. Ginagawa rin kape. Ngayon, pag-usapan natin kung anong birtud nito. Ang birtud ng kape, kapag dala mo yan, hindi ka makatulog. Kahit gabi, kapag makainom ka ng kape, hindi ka makatulog. Para ka ring kabog. Tapos, proteksyon din yan, yung kape, dahil matitigas po yung mga katawan niya yan. Tapos, pampahaba rin ng buhay yan. Yung kape. Pag dala mo yan, palaging magsisiga yung mata mo. Hindi ka makatulog.
Yan. Tapos ang proteksyon nagdadala yan dahil siya po ay gawa sa kalikasan na bunga, prutas, may pangpaswerte din po ito. Yan. Kung titingnan nyo mabuti yung kanyang dulo, nagdikitan yan. Ayan yung kanyang kanal. Ganun po yung kape. Nagdikitan sila. Yan. Pampaswerte at pamproteksyon ito. Ang swerte nila dahil siya po ay palaging ginagamit ng tao araw-araw. Kaya yan ay kape. Maraming ingredients yung kape na pwede nating magawa. Kopi puro, pure kape, Nescafe. Meron ding tinatawag na Milo. May kape rin yung Milo. Tapos meron ding tinatawag na chocolate. May kape din yan. Meron din tinatawag nila na premium coffee. Marami. Kaya ginagawa nila yung produkto. May capsule nga kakape. Yun ang dahilan sa pampaswerte. Madaling ibenta itong kape. Ang nagdadala ng proteksyon nitong kape, yung kanyang katigasan. Matigas kasi yung puno ng kape, kasing tigas po yan ng mas matigas pa yan sa mga lahat ng mga puno dahil wala yang manipis yung balat ng kape. Kumbaga parang puno ng bayabas, mas matigas pa nga yan sa bayabas. Hindi basta-basta matumba yung kape. Kaya superpower yung puno ng kape, hindi basta-basta matumba. Marami pang gamit, marami pang pwede natin gawin sa kape. Kaya pampaswerte at pamproteksyon yung kape. Yan po yung natin, bunga ng kape. Pasensya na po kayo sa aking kuko na medyo ganyan. Kasi yan, yung kuko na yan, dahil masipag tayo, galing kasi ako nag-abono. Abono ito, abono ng yung puradan. Puradan yung ginamit ko. Dumikit yan dito yung mga abono. Nag-abono kasi ako ng puradan. Violet kasi yung puradan. Kaya yun ang dahilan. Kapag bago, kahit i-brush mo pa yan, hindi pa yan makuha. Kahit nga lagyan mo pa ng chlorine, hindi pa yan basta-basta makuha. Ayan yan ang dahilan sa ating kasipagan dito sa bundok. Yan, continue natin yung ating kape, Ang kape ay isa sa pinakamagandang gawing panggagamot. Alam nyo ba kung anong klaseng gamot yung kape? Yung palaging matutulog, uminom ka ng kape, hindi ka makatulog, yun ang gamot niya. Ayan bunga ng kape. Proteksyon at pampapaswerte po yung kape, Yan. Paggamit ito, ilagay mo lang ito sa baso, lagyan mo ng tubig na maligamgam, inumin mo, hindi ka na makatulog. Yan. Kung ikaw din ay pag-abusuhan ng tao, kapag dala mo ito, balutin mo ng tila, hindi ka rin may halo siyang panipas, may halong pangubol, may tagulilong, may angel pa na butterfly. Dahil may anghel pa na tinatawag na paniki. Paniki yung nagdadala doon na aking nakikita. Ang naghahakot ito paniki. Ayan. Itong batong ito hinakot ng paniki na galing po sa puno ng kape. Yun lang po ang aking masasabi dahil mataas na po yung oras natin. Kayo na lang magdagdag sa inyong analysis sa spiritual sa pagkuha ng mga bato at mutya para kayo makakaalam kung ano ba talaga ang pinakamalalim na spiritual survey sa ating mga bertod ng kalikasan. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking channel at God bless po sa inyong lahat.